Mukhang lumalakas ang pressure dito sa Barangay Ginebra na i-trade dito si Jeremiah Gray dahil ang daming teams na nag-express ng interest dito. At ang management ay napag-iisip na rin kung dapat magbitawan dito dahil nga palaging may injury. Ang isa doon sa teams na sa tingin ko ay babagay itong si Jeremiah Gray ay itong Phoenix Fuel Masters. Kung titignan natin ang Phoenix, yes, ang isa sa problema nila big man pero kailangan din nila ng isang scorer. Kung inyong napansin doon sa laro kontra San Miguel Beer, ang nakulang dito sa Phoenix ay yung scoring option. Siyempre, nung nawala ito si Matthew Wright plus ito si Calvin Abueva, nawala na talaga sila ng option plus ito si Tyler Tio injured pa. Yes, hindi makapaglalaro ngayon si Jeremiah Gray pero kapag yan ay nakarecover, magiging maganda performance niya kung mapunta siya sa isang team katulad ng Phoenix na siguradong siya ang magiging primary scoring option. Isipin mo na lamang kung meron kang Jeremiah Gray na pwedeng itambal dito kay Jason Perkins para magkaroon sila ng 1-2 punch pagdating sa scoring. Ngayon ang tanong dito kung hihilingin ng Phoenix ito si Jeremiah Gray, sino naman kaya ang ibibigay ng Ginebra? Medyo mahirap i-determine yung value ni Gray dahil ito ay kapag healthy, isa sa mga top prospects ng PBA. Ang problema nga lang ay palaging nai-injure. Kung ito si Jeremiah Gray walang injury, pwede Tyler Tio for Jeremiah Gray. Dahil ang Ginebra nangangailangan din ng isang point guard, lalo na at ang tagal pa rin wala nitong si Scottie Thompson. On the other hand, dahil nga ito si Gray ay injured, medyo masasabi natin na mababa trade value niya. Kaya sa tingin ko baka dito ay hindi pumayag ang Phoenix na ibigay si Tyler Tio. Ang tanong ngayon ay kung sino ang i-offer ng Phoenix kung talagang determinado sila na makuha itong si Gray. Kung ikaw naman ang Barangay Ginebra, syempre pag-aaralan mo mabuti ang sitwasyon at ang unang mo titignan ay yung kalusugan ni Gray. Dahil kung yan ay pagkaroon pa ulit ng injury, baka dapat na nga ito na ma-trade nila. Itong Blackwater bossing ay mukhang hindi pa tapos dito sa kanilang pagre-revamp. Kahit sabihin natin na kumpara sa dati mas maganda ang nilalaro ngayon ng bossing, mukhang meron pa rin silang mga gagawing adjustment dito sa kanilang lineup. At ang ibig din nitong sabihin ay may involve dyan malamang itong TNT Tropang Giga at yung iba pang mga teams ng MVP group. Alam natin ganyan talaga ang takbo dito sa lineup nila. Pero sa tingin ng karamihan, dapat itong Blackwater ay bawasan na yung pagtitrade dito sa mga tinatawag natin na mga hindi naman masyadong pabor sa kanila. Yes, alam natin na ganyan ang role nitong Blackwater at Terra Firma. Pero marami nga nagsabi na nakita natin maganda nilalaro ngayon ng Blackwater nung nakuha itong sinambatak. Kaya sayang naman kung ito ay pamimigay nila. Sa ngayon kailangan din natin i-consider na itong Blackwater bossing ay sabi nung ibang insider sa management na determinado na raw manalo. Pero syempre meron pa rin mga skeptical dyan dahil ilang beses na nating narinig yan mula dito sa Blackwater at Terra Firma pero sa bandang huli ang nangyayari pa rin ay pinamimigay nila yung mga top players nila. So dito sa napipintong revamp nitong Blackwater bossing, ang tanong ay kung ano ang gagawin nila dito. Kung ito ba ay ibibigay nila yung mga top players nila katulad nung dati o hindi. Dahil syempre marami tayong masasabi na itong Blackwater bossing ay kung gagawin nila yung lahat para mapalakas yung lineup nila ay makukonsider na isa sa mga playoff contenders. Siguro hindi championship pero kung playoffs ay nandyan lang. Pero ang sabi nga ng iba, malamang itong Blackwater ang bossing, ang gagawin pa rin yan na ibibigay yung mga top players nila dito sa MVP group. Katulad ng ginagawa naman ng Terra Firma at Northport para dito sa San Miguel. At mapipigil lamang yan syempre dito sa commissioner. Kumbaga siya ang magdedetermina at makapipigil sa ganyang bagay.